Pumalo na sa 15 ang nasawi sa nadiskaril na cable train sa Lisbon, Portugal. Ilang rallyis na naman sa Israel sumugod sa bahay ni Netanyahu para manawagan ng agarang kapayapaan sa Gaza. At Grammy-winning rapper na si Cardi B, trending matapos masapul ng kamera ang pagbato nito ng ballpen sa isang press member. Alamin natin yan sa sentro ng balita. Nasa 15 ang patay habang siyam ang sugatan matapos madiskaril ang sinasakyan nilang cable train sa Lisbon, Portugal. Batay sa investigasyon, sumalpok sa isang gusali ang Gloria Funicular bago ito tumaob. Sa ngayon, wala pang impormasyon sa pagkakakilanlan ng mga nasawi. Pero batay sa mga naunang ulat, may ilang mga turista ang kabilang dito. Nagpaabot na ng pakikiramay sa mga biktima si Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa. Sa Israel, daan-daan ang nagprotesta malapit sa bahay ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Panawagan nila agarang hostage deal at tigil putukan sa Gaza. Giit na mga nagprotesta, panahon na para unahin ang buhay ng mga bihag at mga sibilyang mamamayan sa lugar. Ilang pulisya na rin ang itinalaga para magbantay sa seguridad. Sa kabila pa rin na nagpapatuloy na paglulunsad ng mga kilos protesta ng ilang grupo. Sa California, viral ngayon ang isang video ng American rapper na si Cardi B. Noong mahuli cam, ang pagbato niya ng ballpen sa isang press member matapos ang kanyang civil lawsuit press con. Don't disrespect me. Ayon sa ulat, nabastusan umano ang Grammy-winning rapper sa pagtatanong ng lalaki tungkol sa pregnancy rumor nito sa ex-husband na si Offset. Agad naman siyang inilayo ng kanyang security team sa kumpulan ng media. Samantala, opisyal nang ibinasura ng Los Angeles Court ang assault case na inihain laban sa kanya ng dati niyang security guard, kung saan muling iginiit ni female rapper na hindi niya sinaktan ang nagrereklamo. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.